Dalawang furniture shop sa Nueva Ecija, materyales fuertes na mga kahoy raw ang gamit sa kanilang mga primera klaseng muebles. Pero ang catch, wala pala silang kaukulang permit. At ang iba, sakot pa raw sa illegal na pagtutroso. Tulong! Oh! Mawag lang kayo! Mawag lang kayo! Tag-ulan na naman. Ngayong taon, inaasahang mahigit 20 bagyo ang papasok sa bansa. Bosco! Pero ang isa sana sa mga panangga natin, patuloy na nalalagay sa alanganin. Ang Sierra Madre Mountain Range ang tinaguriang backbone ng Luzon. Pero nakaharap ito ngayon sa matinding banta tulad ng pagmimina at pagtutroso. Ang ilan sa mga pasimuno, matatagpuan lang sa paanan nito. Sa General Tino Nueva Ecija, 2 furniture shop ang minanmanan ng Philippine National Police Maritime Group. Dahil ang mga binebentang furniture rito, magaganda at dekalidad niya, pero gawa di umano sa mga kahoy na iligal at walang mga kaukulang permit mula sa DENR. Sa magkasunod ng mga surveillance operation na isinagawa ng PNP, magwi-window shopping kuno ng mga furniture ang asset na magpapanggap na buyer para sa kanyang newly renovated home. Para makumpirma ang impormasyon tungkol sa 2 furniture shop sa Nueva Ecija na sangkot umano sa iligal na pagtutroso, nagsagawa ng magkasunod na surveillance operations ang PNP Maritime Group. Nakita ng natin ng operative natin kung ano yung iba't ibang uri ng kahoy. And nakita doon yung iba't ibang cutting machine. Nang makumpirma na ng mga otoridad ang bentahan at paggawaan ng mga furniture gamit ang mga di umano'y iligal na troso, nag-apply na ng search warrant ang PNP Maritime Group. Nag-conduct tayo ng second and final verification sa DNR. And true enough, wala po talagang permit and license to operate yung dalawang shop. May 26, 2025 kasama ang resibo. Nagtungo na mga otoridad at ilang kawani ng DNR Central Office para ihain ang search warrant sa mga minanmanang furniture shop. Bago tuluyang ihain ang search warrant, muling magpapanggap na buyer ang mga asset. 100 meters na tayo sa target. So, mga kasama, prepare na kayo. So, dito na tayo. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaabi o inaagrabyado? May kakanta o ibibisto? Pagdating sa target location, ang may-ari na kanilalang si Ramil Cabildo mukhang excited nang nakaabang sa kanyang buyer. Pero, sorry po, hindi po full payment ang iaabot sa inyo, kundi search warrant. Sir, from PNP po, PNP Maritime Group. So, dito sir, meron po kayong order ng search warrant dahil meron tayong information sir na itong shop mo po ay nagtataglay po sir ng iba't ibang klase ng kahoy pero wala pong kaukulang permit from the Department of the Environment and Natural Resources. Pero ang mas ikinabahala ng Provincial Environment and Natural Office of Penro ng Nueva Ecija ang natagpo ang bagong putol na mulave na madalas daw gamitin sa paggawa ng mesa, upuan at pinto. Mga premium species po kasi siya. So, nagbabawal na po natin. Sa Corex lang talaga ng kukuha yan. Mahirap po siyang i-propagate. Nang hanapin ng mga otoridad ang mga kaukulang permit sa may-ari. Sa municipal lang kami meron permit. Pero sa DNR wala. Dahil dito, timber! Tumumbang parang puno si Cabildo at inaresto na ng mga otoridad. Sunod nang pinuntahan ng mga otoridad ang pangalawang furniture shop. Agad na sinalubong ng mga otoridad ang nagpakilalang may-ari na si Dolly Bulawit. Ay, ito po pala si Ma'am Dali. Ma'am, good morning from PNP Maritime Group. Discuss ko na lang ma'am. Meron po kasi kayong search warrant dito. Ma'am, linawin ko lang kayo po si Ma'am Dolly Bulawit. Sinimulan na rin ng mga otoridad ang pag-iikot sa lugar. Sa loob ng compound, makikita ang patong-patong at samot-saring uri ng kahoy na tila nakahanda na para sa gagawing furniture pieces. Ilang mga produkto rin ang naaktuhang ginagawa ng mga trabahador. Nang tanongin ng resibo si Dolly kung saan nga ba nagmumula ang mga kahoy na natagpuan sa kanyang shop. Dito lang po sa Papaya. Dito rin po, sa General Tino. Wala naman pong pinanggagalingan iba, walang pinanggagalingan na kung saang lugar. At
Nang tanongin naman kung may kaukulang mga permit, Meron po yung iba po, sasabihin ko na sa inyo, wala po. sa patuloy na pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa lugar, nadiskubre nila ang ilang pang mga kahoy na nanganganib ng maubos. Isang species po ng kahoy, which is yung tinatawag po natin na yakal. So itong yakal na to ay sa simulat sa pool pa lang, hindi na po talaga ito pwedeng permitan. At nang mabisto na si Dolly, Kasalanan ba ako? Nakapatay ba ako? Nakaano ba ako? Kaya may kumpleto ng papel. Kasi sa'yo yung pinabayad natin papel. matapos ang magkasunod na pagsalakay ng mga otoridad sa dalawang furniture shop, isa-isa nang kinumpiska ang mga kahoy at furniture. Kumpirmado ng DNR na wala itong mga kaukulang permit. Ang dalawang suspect na sina Ramil Cabildo at Dali Bulawin, dinala na sa opisina ng PNP Maritime Group sa Camp Crame. Nahaharap sila sa patong-patong na kaso ng paglaban sa Chainsaw Act of 2002 at sa Forestry Code ng Pilipinas. Nakasaad po sa inventaryong ito ang nasa 200 magkakaibang uri ng kahoy na nakumpiska ng PNP Maritime Group sa kanilang operasyon sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija. Sa pagsusuri ng DENR, kinabibilangan po ng Gemelina, Mahogany, Yakal at Mulawin ang mga nakumpiska ng mga otoridad sa operasyong ito. At sa kanilang estimate, umaabot sa mahigit 105,000 ang halaga ng mga ebidensyang nasa pangangalaga na po ngayon ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa lalawigan ng Nueva Ecija. Binigyan po tayo ng pahintulot ng pamunuan ng DNR na makapasok po sa isa sa kanilang mga warehouse dito po sa Quezon City. At kung inyong makikita, ang mga kahoy na ito na nakapaligid sa akin ay nakumpiska ng mga otoridad dito po sa Metro Manila. Ang tanong, meron bang gubat dito sa Kalakang, Maynila? Ayon po sa impormasyong ating nakuha mula sa DNR, nakumpiska ang mga kahoy na ito sa pier. Ibig sabihin, ito po ay itatransport dapat sa ibang probinsya at idinaan dito sa Metro Manila bago nila nasabat. Mananatili po sa kustodiya ng DNR ang mga kahoy na ito hanggat patuloy pong gumugulong yung investigasyon, pati na yung pagdinig sa husgado. Pero sa oras po na magbigay na ng green light ang korte, ibig sabihin, pwede nang pakawalan ng mga kahoy na ito. Ang ginagawa po pala ng DNR, dinodonate ito. At ang isa sa mga nakikinabang, yung mga eskwelahan na nangangailangan ng upuan. Hindi lamang ho yun, pati pala ang AFP, Armed Forces of the Philippines, nakikinabang po sa donasyon at ginagawa naman nilang higaan o tulugan ng mga sundalo ang mga kahoy na ito. May 28 nakapagpiyansa ang dalawang suspect na sina Cabildo at Bulawin sa kalagang tig 40,000 pesos. Pero ayon sa mga otoridad, patuloy pa rin gugulong ang mga kaso laban sa kanila. Pakiusap lang namin is daanin niyo po sa legal kasi hindi naman absolutely banned yung paghahanap buhay natin. Ating kabuhayan is kahoy. Idaan lang natin sa tamang proseso. Walang masama sa paghahanap buhay, pero sa ating hangad na kumita, may mga batas at patakarang dapat sundin upang hindi malagay sa panganib ang komunidad at higit sa lahat, ang kalikasan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel